Dear Kuya Bono, ako po si Eliza. Ako ang panganay na anak ng aking ina sa unang lalaking nakabuntis sa kanya, pero hindi siya pinakasalan. Muling nag-asawa si Mama at nagkaanak ng 4 pa. Hindi naman pabayang ina si Mama. Sadya lang mahirap ang buhay namin noon kaya't kailangan niya magtrabaho para tulungan si Papa, ang aking stepfather. Ako ang naiiwan sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Nagagawa ko ito dahil kapitbahay lang namin noon ang elementary school at ang bunso namin noon ay 5 taong gulang na at nakakaintindi na. Nakatira kami noon sa kapirasong lupa na pinaghati-hatian ng mga kapatid ni Mama. Sa harap, tabing kalsada ang bahay ng panganay nilang si Uncle Doming na isang OFW sa Saudi noon. Nakadikit din kaagad sa bahay ni Tito Doming ang bahay ni Tita Mara. Ito ang nasa gitna dahil ang sa amin naman ay nasa dulo. Si Tita Mara ang bunsong kapatid ni na Mama at ang bahay niya ay dating bahay ni Tito Ronald na siyang sumunod sa panganay. Pero nakapag-asawa si Tito Ronald ng taga Pampanga at doon na sila tumira. Ipinasa lang niya ang bahay niya kay Tita Mara noong unang pagkakataong mag-asawa na si Tita Mara, pero nagkahiwalay sila ng una niyang asawa. Ang nag-iisa nilang anak ay kinuha ng magulang ng lalaki kaya't si Tita Mara ay nagmistulang dalaga. Hindi ko alam kung paano sila pinalaki ng lolo at lola ko, pero hindi sila yung mga anak na hahangaan mo. Liban kay Tito Ronald, sina Mama, Tito Doming at Tita Mara ay masasama ang kanilang mga ugali. Magkakadikit man ang bahay nila sa tila squatter na lugar na yon ay hindi sila magkakasundo. Parang hindi sila magkakadugo. Buhay pa si Lola noon pero pinili niyang tumira sa poder ni Tito Ronald sa Mabalacat, Pampanga dahil doon ay payapa daw ang isipan niya. Numero 1 kaaway ni Lola noon si Tita Carol na asawa ng panganay niyang anak na si Tito Doming. Mayroon silang 4 na anak na nagmana din ng masasamang ugali sa kanila, liban lang kay Ate Doray na bakla nga pero siya lang ang mabait sa kanila. Si Ate Doray ay Dominador Jr. sa totoong buhay. Pangalawa siyang anak ni na Tito Doming at Tita Carol. Si Ate Danica ang panganay nila. Pangatlo si Dodong, pang-4 si Ryan at bunso si Ingo. Yung 3 lalaki magkakaaway din. Malingat lang si Tita Carol, may riot na sa bahay niya dahil sa kaguluhan ng 3 anak niya. Yung loteng iniwan ni Lolo sa kanila ay may sukat lang na 7 by 20 meters. Nag-iwan ng 2 metro sa harap, setback sa kalsada at 1 metro na right of way para may daanan ng papunta sa likod sa amin. Ang natira na lang ay 6 by 18. Pantay-pantay itong hinati kaya't ang napunta sa bawat isa ay 6 by 6. Napakaliit nun kung tutusin pero nagawa ni Tito Doming ng paraan upang bawat anak niya ay may sariling kwarto. Inabot nga lang na 3 palapag ang bahay niya, may roof deck pa. Pero ang bahay namin, maging bahay ni Tita Mara ay nanatiling maliit at pangit. Yung sa amin, yung banyo lang ang nakahiwalay. Yung buong bahay walang dibisyon kundi mga Durabox lang na pinagtabi-tabi upang maihiwalay lang ang tulugan. Nung dumami na kaming magkakapatid, nakikiusap si Mama noon kay Tita Mara na huhulog-hulugan na lang niya ang bahay niya para lumaki ang bahay namin kasi nung time na yon ay napakadalang namang umuwi ng Bulacan si Tita Mara kasi nagtatrabaho siya noon sa Valenzuela. Yung bahay niya ay nakakandado lang ng 3 piraso. Hindi siya pumayag na ibigay kay Mama ang bahay niya at nung bakasyong katatapos ko lang ng grade 5 ay biglang umuwi si Tita Mara.
at may kasamang lalaking hamak na mas bata sa kanya. Ito si Jared na gwapo, makisig at masayahin. At kay Jared, Kuya Bono, iikot ang kwento kong ito. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. I'll rise, see the stars in the sky, but for me they shine within your eyes, as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel the power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world for me. 28 lang noon si Tita Mara. Mas bata siya ng 2 taon kay Mama na noon ay 30 na, pero may 4 ng anak. Pang-4 ako dahil hindi pa noon naisisilang ang aming bunso. Si Jared, nung dumating siya sa amin sa Bulacan ay 18 lang. 10 taong mas matanda sa kanya si Tita Mara. Ka-age lang ni Jared noon ang pinsan kong si Ate Danica na anak ni Tita Carol. Nung una ay tambay lang si Jared habang si Tita Mara ay namasukang beautician sa isang parlor sa palengke ng San Miguel. Sa unang bahay ni na Tita Carol ay hindi nila gusto si Jared. Hindi siya pinapansin ng kahit sino doon. Kahit si Ate Doray na bading ay hindi lumalapit kay Jared. Sa amin nakipag-close si Jared. Kinaibigan niya kaming magkakapatid pero that time ay 4 pa lang kaming magkakapatid. Ako ang panganay at ang 3 ay kapatid ko lang sa ina. Sa kanilang 3 ay si Harvey ang panganay, 9 years old siya noon. Sumunod si Stel at pinakabata si Weeby na noon ay 5 years old lang. Si Mama noon ay nagtatrabaho sa restaurant sa bayan. Si Papa naman ay sa isang planta sa Gapan City na sakop na ng Nueva Ecija nagtatrabaho. Tuwing Sabado lang ng gabi nakakauwi si Papa pero babalik din siya ng Gapan hapon ng Linggo. Noong 11 years old ako, Kuya Bono, ay marunong na ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Napupuri ako noon ng mga kapitbahay dahil kahit masipag ako at responsableng ate, ay hindi ko rin pinababayaan ang sarili ko. Nasanay akong laging malinis sa katawan at hindi sa pagyayabang, Kuya Bono, ay may kagandahan akong namana sa aking totoong tatay. Marami din ang nagkakagusto sa akin noon palang elementarya ako. Pero wala akong nagustuhan sa kanila dahil ang tingin ko sa kanilang lahat ay mga bata kahit ka-age ko lang sila. Ewan ko pero feeling ko mature na ako noon. Palibhasa kasi maaga akong nagmistulang nanay sa mga nakababatang kapatid ko. Si Arlo, napakabogi. Ganon din si Rocky na nagkagusto sa akin mula pa nung grade 4 kami. Pero kahit nung grade 6 na kami ay bata pa rin ang tingin ko sa kanila kasi totoo naman. Puro lang sila laro at pati nga paraan nila ng panliligaw sa akin noon ay napaka-childish din. Kaya hindi ko sila nagustuhan. At ang nagustuhan ko at lihim na minahal ay ang kinakasama ng Tita Mara ko, si Jared.
Kay Hared ko talaga siguro naramdaman ng unang pag-ibig. Pero syempre wala pa akong alam sa pag-ibig noon kasi elementarya pa lang ako. Basta ang alam ko lang, napipilitan na lang akong pumasok sa school noon kasi ang gusto ko, lagi na lang ako sa bahay para minuminuto ay nakikita at nakakasama ko si Hared. Nagagalit lang si Mama kapag panay ang absent ko. Kapitbahay na nga lang daw namin ang eskwelahan ay uma-absent pa ako. Kapag nasa classroom naman ako, panay pa rin ang tanaw ko sa pagbabaka sakaling makita ko si Hared. Parang siya noon ang tumitingin sa dalawang kapatid kong hindi pa nag-aaral noon, sina Stella at Weeby. Lalaki si Weeby, Kuya Bono, ang bunso namin at napakabait naman kaya walang problema kung lagi siyang naiiwan. Kapag tanghali, uuwi ako. Bibili lang ng lutong ulam sa karinderya na siyang pagsasaluhan naming magkakapatid at madalas ay kasabay din namin si Hared kasi wala siyang kasamang kakain sa bahay nila ni Tita Mara. Napakaligaya ko kapag kaharap ko sa maliit naming mesa si Hared. Nag-iilusyon ako noon na isa kaming pamilya. Ako ang nanay, siya ang tatay at mga anak namin ng mga kapatid ko. Nagsimula lang akong malungkot, Kuya Bono, noong sa wakas ay pinagbigyan na ni Tita Mara na magtrabaho si Hared. Matagal nang sinasabi ni Hared na naiinip siya araw-araw at kung ano-anong trabaho ang gusto niyang pasukan pero ayaw ni Tita Mara. Masyadong espesyal sa kanya si Hared kaya't ayaw niyang sumabak ito sa mga trabahong madudumihan siya o mabibilad sa araw. Pagiging pahinante ng close van na nagde-deliver ng mga grocery items sa mga sari-sari store sa baryo at karatig bayan ang pinasukan ni Hared. Sa umaga, sinasadya kong tumambay sa harap ng bahay para makita ko siya sa pag-alis niya, papasok ng trabaho, at sa gabi, inuugali ko ring makita siya pag darating siya. Sobra kong namimiss si Hared noon. Namimiss ko ang 3:00 ng hapon na siyang laging oras ng pagligo niya nung wala pa siyang trabaho. Hindi niya alam na sinisilipan ko siya noon kapag nasa loob siya ng banyo. Magkadikit lang ang banyo namin, pero umaakyat ako ng pader. Tumutuntong ako sa bakal na patungan ng mga sabon at shampoo upang matanaw ko siya. Dahil yung takip na plywood na nakadikit sa bubong noon ay inaanay na at nagkaroon ng mga butas. Alam mo, Kuya Bono, nung unang pagkakataon kong silipan si Hared, muntikan pa akong mahulog dahil nagulat ako sa nakita kong ginagawa niya. Hubot-hubad siya. Nakaupo siya sa inidoro pero iba ang ginagawa. Bagyang nakapikit ang mga mata, kagat-kagat ang labi niya at parang hinahabol ang kanyang hininga. Sabi ko noon sa sarili ko, hindi ko na uulitin ang silipan siya. Ilang araw na kasama namin siyang nakatambay sa harap ng bahay namin noon, doon sa parang eskinita o right of way. May lumang papag kasi doon na tinutulugan ni Papa kapag gabing umuwi siya ng lasing. Doon lang kami ng mga kapatid ko kasama si Hared kasi mainit sa loob ng bahay kahit may electric fan pa. Pero kapag 3:00 na ng hapon ay babangon si Hared at papasok sa bahay ni Tita Mara, maliligo na. Maya-maya ako'y papasok naman ng banyo upang silipan siya. Pero mula nung unang pagkakataong gawin ko yon, ang silipan siya ay parang na-shock ako sa nakita ko. Hindi ko alam kung mandidiri ako sa kanya kaya ilang araw ding hindi ko na yon ginawa. Pero muli ko din ginawa na naman pero that time ay wala siyang ginawang iba kundi naligo lang talaga. Nung makita ko siya ay nagsasabon lang siya pero parang ang tagal niyang sinasabon yung parting iyon ng katawan niya na noon nga'y pulang-pula na.
Nung bata pa si Harvey, ang panganay kong kapatid sa ina, grade 2 siguro noon, pinapaliguan ko siya kapag tinatamad siya at malilate na kami sa eskwela. At naaalala kong kapag sinasabon ko noon ng patotoy niya ay tumitigas ito, at naalala ko yun noong makita kong sinasabon ni Hared yung kanya. Pero syempre, magkaiba ang itsura ng mga patotoy nila kasi yung kay Harvey noon ay maliit at hindi patuli. Samantalang ang kay Hared ay malaking malaki at pulang-pula ang ulo kapag sinasabon niya. Dati iba ang pakiramdam ko kapag nasisilip ko siyang ganon. Para akong kinakabahan na nandidiri na hindi ko mawari. Pero noong matagal na Kuya Bono ay parang natatawa na lang ako o natutuwa sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Grade 6 na ako noon at malapit na ang graduation ko noong unti-unti kong mapagtanto na umiibig na ako kay Hared. Pero ang damdamin kong yun, Kuya Bono, ay napanatili kong lihim sa loob ng 3 taon. Third year na ako sa high school, noong biglang may mangyaring hindi ko inaasahan. Ako naman ang naliligo noon sa aming banyo. Araw yun ng Sabado. Mag-isa ko lang noon sa bahay dahil naglaro ang mga kapatid ko. Malalaki na rin sila noon at dahil alam kong wala sila ay hindi ko na nilak ang pinto ng banyo. Bakal lang kasi ang lock noon at kay higpit pang isara, kay higpit ding ibukas, masakit sa dulo ng daliri. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at nagulat ako dahil hubot-hubad ako. Pero natigilan ako nung makita ko si Hared at kay bilis niyang pumasok at isinara ang pinto. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay madalang nang makauwi si Hared dahil nalipat na ang bodega nila sa Nueva Ecija. Maging si Tita Mara noon ay tumira na rin sa Jaén kung saan naroon ang bodega ng kumpanya ni Hared. Kaya naman nung araw na pasukin ako ni Hared sa banyo ay nasorpresa talaga ako. Pero hindi ako nakaumang, hindi ako nakatanggi dahil ang totoo ay sabik na sabik ako sa kanya. Naulit-ulit pa ang pangyayaring yun, Kuya Bono, kahit na nagawa kong mangako ulit sa sarili ko nung una na hindi na yun mauulit kahit kailan. Nasaktan kasi ako ng sobra pero ilang linggo lang ang dumaan, araw ulit ng linggo ay dumating na naman si Hared. Naroon ang mga kapatid ko noon pero nauto niya ang mga ito para umalis. Binigyan niya ang mga ito ng pera at initusang bumili ng ice cream sa palengke. 3 beses na may mangyari sa amin ni Hared bago niya ako napuruhan. Si Mama ang nakapansin na buntis ako pero mariin kong itinanggi. Sinabi kong wala akong boyfriend kasi sa totoo lang, Kuya Bono, ay wala naman talaga. May nagaganap man sa amin ni Hared noon pero wala kaming usapang may relasyon kami. Maraming nagtangkang manligaw sa akin sa school, Kuya Bono, pero wala akong pinansin sa kanila. Sina Taniel at Reggie, napakapursigido pang mangulit pero nitapunan sila ng tingin ay hindi ko magawa. Noon ko napatunayan sa sarili ko na kapag nagmahal ako, sa isa lang talaga.
Hindi na ako dinatnan hanggang sa umumbok na ang tiyan ko at sobra nang na-stress sina mama at papa sa akin. Pero kahit anong gawin nila ay hindi ako umaamin. Kaya lang si Harvey na panganay kong kapatid sa ina ay nakapagsalita. Siguro si Kuya Hared. Parang sumabog ang ulo ko sa narinig ko kay Harvey sa harap ng mama at papa ko. Pero mabilis akong kumontra at nag-deny. Hindi si Kuya Hared. Sino? Eliza, magsabi ka nga ng totoo. Bulyaw sa akin ni mama. Siya ang sobrang apektado noon dahil pinagchichismisan na kami. Chismis na unang pinalaganap ng hipag niyang si Tita Carol na kapitbahay lang namin. Kaklase ko. Sagot ko na lang. Noon ay lumapit si mama sa akin at 2 beses niya akong sinampal bago sinabing, "Nasaan ang kaklase mong yan? Ituro mo sa amin ang bahay niya. Kailangan namin siya makausap, Eliza." Dumating si Taniel nung ipatawag ko siya sa boarding house ni Stephanie na kaibigan at kaklase ko rin. Taga-malayong barangay si Stephanie kaya kahit high school pa lang siya ay nagkakasera na siya. Sa kwarto niya ay nakita ko ang patong-patong na regalo ni Taniel na hindi ko tinanggap. Lahat ng yon ay kay Stephanie niya pinapaabot. Pero dahil hindi ko nga tinatanggap ay inuuwi na lang ng Stephanie sa boarding house niya. Dahil sila ni Taniel noon ay naniniwalang magbabago din ang isipan at damdamin ko para kay Taniel. So nung hapong yun sa kwarto ni Stephanie, binuksan ko ang pinakamalaking regalo. Isang malaking manika yon na halatang mamahalin dahil kahon pa lang ay high quality na. Hawak ko ang manikang yon nung dumating sina Stephanie at Taniel. At kahit saglit ko lang nilingon si Taniel ay halatang sobra siyang naliligayahan na parang kinakabahan at utal-utal nga nung imikan ako. Hindi siya gwapo, Kuya Bono. Hindi rin naman sobrang pangit at mataas lang siya ng konti sa akin. Dati pa siyang gago na nagbago lang dahil naghiwalay mga magulang niya. 3 taon din siyang naghinto kaya't noong 16 ako ay 19 na siya. Pero pareho pa lang kaming 3rd year noon. Siya at ang bunso niyang kapatid na babae ay napunta sa mama nila na noon ay nag-abroad sa Taiwan. Ang ate niyang panganay naman ang napunta sa kanilang ama. Masuyo kong pinakiusapan si Stephanie noon na bigyan niya kami ng privacy ni Taniel. Umalis naman ito, binigyan pa siya ni Taniel ng pera na pangmeryenda niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Taniel. Kailangan ko ng tulong mo. Kahit ano, Eliza, para sa'yo, gagawin ko. Iniharap ko si Taniel kina mama at papa matapos kami mag-usap ng napakatagal sa kwarto ni Stephanie. Sumang-ayon siya sa lahat ng billing ko pero noong kaharap na niya ang magulang ko ay sobra akong nairita sa kanya dahil iba ang sinagot niya sa tanong ni papa na, "Pakakasalan mo ba si Eliza?" "Opo, wala po akong balak na takbuhan siya. Mahal na mahal ko po ang anak niyo."
Napakagago talaga Kuya Bono. Wala siyang kwentang kausap. Inaway ko siya nung hinatid ko siya sa labas matapos siya makipag-usap kina Mama. Tama ka ba o gago ka? Bakit gano'n ang sinabi mo? Usapan natin, i-delay mo. Sabihin mong bata pa tayo at hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Pwede na, Eliza. Sa pastor namin. Wala nga lang papel pero at least sa mata ng Diyos, kasal na tayo. Hindi nga ganyan ang usapan natin, di ba? Eliza, hindi pwedeng ang gusto mo lahat ang masusunod. Ako ang lalaki at hindi ako pwedeng maging sunod-sunuran sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo sa gusto ko, bahala ka makipag-usap sa magulang mo dahil once na umayaw ka sa gusto ko, hindi na ulit ako magpapakita sa kanila. Gustong-gusto kong kalmutin ang mukha ni Taniel noon, pero napaisip ako at sinubukan ko siyang daanin sa taktika ko para mapasunod ko siya sa gusto ko. Paano mo ako pakakasalan, Taniel, kung alam na alam mong hindi sa'yo itong pinagbubuntis ko? At alam na alam mo din na hindi kita mahal, hindi kita gusto. Alam ko yan, Eliza. At problema ko na yan. Ang problemahin mo ay kung papayag ka sa gusto ko. Ayoko na kasi mag-aral eh. Gusto ko na mag-asawa. At gusto ko magnegosyo na lang. Ano? Bakit sa tingin mo ba sasang-ayon ng mama mo sa gusto mo? Mabait ang mama ko. Magagalit man yun pero saglit lang. At hindi rin niya ako matitiis. At kapag nakita ka nun, sigurado akong magugustuhan ka niya kasi maganda ka. Kaya Eliza, pumayag ka na sa gusto ko at nang maging asawa na kita. Noong muling bumalik si Taniel sa bahay namin ay nag-video call ang mama niya na nasa abroad pa rin noon. Napatunayan kong mabait talaga siya dahil napakakalmado niya sa pakikipag-usap kina mama. Bagay na ikinakonsensya ko naman dahil niloloko nga lang namin siya. Hindi ako iyaking babae, Kuya Bono, pero noon ay napaiyak ako dahil alam kong napasubo ako sa sitwasyong hindi ko gusto. Ang gusto ko si Hared. Pero naisip kong malaking gulo ang malilikha kapag nalaman ni Tita Mara na nabuntis ako ng boyfriend niya. Tigre si Tita Mara. Ilang beses ko nang nakita kung gaano siya katapang. Talagang inilublob niya si Tita Carol sa kanal noong mag-away sila. At nung pagtulungan siya ng mga anak ni Tita Carol, naglabas siya ng itak at talagang handa siyang pumaslang. Matapang din ako, Kuya Bono, pero alam kong hindi ko kaya si Tita Mara noon. Si Mama na nga lang ang hindi pa niya nakakaaway ng pisikalan dahil talagang takot si Mama sa bunsong kapatid niya. Sa salitaan lang nagkakasalungat sila pero kay daling magpakumbaba ni Mama sa kanya dahil sa takot niya kay Tita Mara. Oo, natakot akong ipaglaban ang damdamin ko kay Hared dahil kay Tita Mara. Pero ito ay sobrang nagpasakit sa kalooban ko dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ibang mahal noon kundi siya. Si Hared lang. Inutusan ako ni na Mama at Papa na umuwi na sa apartment ni Taniel. Total ay 2 lang sila noon ng bunso niyang kapatid na si Trisha. Sila kasi ang umalis sa bahay nila at ang papa ni Taniel, ang panganay niyang ate at ang bagong asawa ng papa niya ang tumira sa bahay nila. Pero nakatanggap daw ang mama ni Taniel ng pera bilang hati sa bahay na yon. Pinagkadiinan ko kay Taniel na hindi kami magtatabi hanggat hindi kami nakakasal.
4 na buwan pa noon bago umuwi ng Pinas ang mama niya upang kami ay ipakasal. Pumayag si Taniel sa kondisyon ko, Kuya Bono. Pero pinakausapan din niya akong tumigil na muna ng pag-aaral dahil lumalaki na ang tiyan ko. Pumayag ako. Siya na lang ang nagpatuloy noon sa pagpasok sa eskwela at ako ay sa bahay na lang. Nung una, okay naman bilang kasama sa bahay si Taniel. Maaga siyang umuwi pero nung magtagal, balik sa dati, puro barkada at lasing na darating sa gabi. Kapag ganun, Kuya Bono, ay nilalak ko ang kwarto namin ni Tricia kasi nangangalampag ng pinto si Taniel. Natatakot ako sa kanya noon kasi buntis ako. Baka magdilim ang paningin niya at hindi niya ako makontrol. Kinabukasan kapag hindi na siya lasing, okay naman na siya. Sinikap ko rin maging okay ako sa poder nila kahit na wala na akong pinag-iba sa isang katulong noon. Halos ako na lahat ng gumagawa dahil grade 5 pa lang noon si Tricia at dati ay puro lutong ulam lang din ang inuulam nila. Ako kasi, Kuya Bono, ay mahilig magluto kung may lulutuin talaga. Isa pa ay ayoko rin pumaparada ako sa labas dahil malaki na nga noon ng tiyan ko at hindi maiwasan ang mga chismosa sa pagbubulong-bulungan habang pasulyap-sulyap sa akin. Noong nasa 2 linggo na lang bago umuwi si Mama Letty, ang mama ni Taniel at Tricia, biglang naging good boy si Taniel. Naglinis sa buong apartment, pati bubong nilinis niya. Inasikaso rin niya ang pagbili ng kubo para sa bakanting lote sa likod na matagal nang ikinukulit ni Mama Letty sa kanya. Akala ko noon, babasalan lang niya ang kubo na yon sa pag-iimbita ng mga barkada niya at mag-iinuman doon pero hindi niya ginawa. Dinekoratean niya ng mga halaman at Christmas light at tuwing gabi, doon kami kumakain. At napakalambing niya sa akin, Kuya Bono. Sabi ko noon sa kanya, naninibago ako sa iyo, para kang ewan. Ang sagot niya, corny man to, Eliza, pero gusto kitang ligawan ulit. Huwag mong isipin na magpapakasal pa rin naman tayo kahit hindi mo ako sagutin. Gusto ko lang maranasan ng ligawan ka kasi dati puro iwas ka sa akin para akong hangin na hindi mo nakikita. Sagutin mo man ako, hindi. Gusto kong ligawan ka. Hindi ako nag-react noon sa dramang yun ni Taniel kasi alam ko namang kaya lang siya biglang nagbago dahil malapit nang dumating ang mama niya. Mula nung tumira ako sa apartment nila, Kuya Bono, ay ako na ang laging kinokontak ni Mama Letty kaya araw-araw kami nagkakausap. Napakabait niya. Kaya naman hindi nawawala yung pagkakonsensya ko dahil hindi niya alam ang totoo tungkol sa amin ng anak niyang si Taniel. Hindi niya alam na hindi niya apo ang nasa sinapupunan ko at wala kaming relasyon ni Taniel. Kung mahal ko lang talaga noon si Taniel, wala sana talagang problema. Gustong-gusto kong maging biyanan si Mama Letty kaya lang hindi ko mailabas ang totoong damdamin ko para sa kanya dahil alam kong magagalit din siya once na nalaman niya ang totoo. Lalo pa akong na-awkward sa kanya nung dumating na siya at ni halos hindi niya ako paggalawin. Sila na ni Taniel ang laging kumikilos para sa lahat ng gawain. Isang hapon ng linggo, nasa kubo ako sa likod. Biglang pumunta sa akin si Mama Letty. Umupo siya sa harap ko at diretso ang titig sa akin. At ang sabi, Eliza, totoo ba ang sinabi ni Taniel? Na ano po? Hindi daw kayo at hindi rin niya anak ang pinagbubuntis mo.
For the first time noon, Kuya Bono, ay naranasan kong umiyak sa harap ng ibang tao. Nalusaw ang puso ko sa kabaitan ni Mama Leti dahil akala ko'y magagalit siya ng sobra sa akin, pero hindi. Inunawa niya ang paliwanag ni Taniel sa kanya na mahal daw ako ni Taniel at hindi niya sasayangin ang pagkakataong makasama niya ako kahit sa maling paraan. Ang sabi pa ni Mama Leti ay, sige, subukan natin. Baka nga tama si Taniel na isang araw, matututunan mo din siyang mahalin. Misteryoso kasi ang pag-ibig, Eliza. Unpredictable. Alam mo kung bakit ko nasabi to? Bakit po? Kami ng papa ni Taniel, nagmahalan kami nung high school pa kami. Ako ang first girlfriend niya. Second year high school kami hanggang tapos kami ng college kami pa rin. At napakaayos ng relasyon namin. Nagpakasal kami, en grande. Pero nung dalawa na ang anak namin, ay nagbago ng lahat. Naging babaero ang papa ni Taniel. At nung hindi ko na kinaya, nakipaghiwalay na ako. So sinong makakapagsabi na sa ganun magtatapos ang love story namin na dati noon ay hinahangaan ng marami? Nagbabago ang lahat, Eliza. Alam kong nakilala mong gago ang anak ko, pero gusto niyang magbago. Sabi pa nga niya, hindi siya gagaya sa papa niya. Sa ngayon ay hindi mo siya mahal, pero malay mo, magbago din ang damdamin mo, gaya ng pagbabago ng damdamin ko sa papa nila, na noon ay mahal na mahal ko, pero ngayon ay ni katiting wala na. Kami ni Taniel, nagdesisyon na subukan ang gusto niya, pero nasa iyo pa rin ang desisyon, Eliza, kung pakakasalan mo ang anak ko o hindi. Hindi ako sumagot ng hindi, Kuya Bono. Pero hindi ko pinakasalan si Taniel. Ibang lalaki ang pinakasalan ko. Yung lalaking totoong mahal ko, ama ng anak ko, si Jared. Biglang dumating si Jared sa apartment kasama ang kapatid kong si Harvey. Wala sina Mama Leti at Taniel noon, si Trisha lang ang kasama ko sa apartment. Binayaran daw ni Jared si Harvey ng 500 pesos para lang ituro kung nasaan ako. Naisasama kasi ni Mama noon ang kapatid ko kapag dinadalaw ako sa apartment ni Nathaniel, kaya alam ni Harvey kung nasaan ako. Naniwala sa akin si Jared na siya ang nakabuntis sa akin kasi wala naman akong ibang lalaking pinatulan kundi siya lang. Nasa iisang bahay man kami ni Taniel noon, Kuya Bono, pero ni halik sa pisngi ay hindi ko siya pinagbigyan. Naguluhan ako noon dahil ang gusto ni Jared ay sumama na ako sa kanya sa mismong oras na yon. Pero iniisip ko naman si Mama Leti. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Iniisip ko din siyempre si Tita Mara, pero ang sabi ni Jared ay huwag ko daw intindihin si Tita Mara kasi sawang-sawa na daw siya sa tita ko. Anumang oras daw ay kaya niyang iwanan si Tita Mara. Labis-labis kong mahal si Jared, Kuya Bono, kaya't muli ay nilabanan ko ang konsensya ko. Sumama ako sa kanya pero muntikan pa kaming maabutan ni Nathaniel noong aalis na kami ay hindi namin makita si Harvey. Yun pala, nasa kubo at dinidigahan si Trisha. Nakasalubong namin ang tricycle na sinakyan ni Mama Leti at Taniel, puno ng mga gamit na pinamili para sa baby ko. Nasa tuktok ng tricycle ang bagong crib na kulay blue kasi ayon sa ultrasound ay lalaki ang anak ko.
Napaluha ako noon sa loob ng tricycle pero niyakap ako ni Hared at ang sabi niya, "Walang mali, Eliza, kapag puso mo ang nagpasya." Inuwi ako ni Hared sa kanila sa Maynila. Pero nasa bus pa lang kami noon ay inihanda na ako ni Hared sa buhay na dadatnan ko sa kanila sa San Andres, Manila. Squatter area yun, Kuya Bono, na pinagtiisan ko din ng kulang 1 taon. 7 months na ang baby namin nung magpakasal kami ni Harvey sa mass wedding na inisponsoran ng City Hall. Dumating din noon si Mama at Papa na alam kong iniiwasan lang ang magkwento tungkol kay Tita Mara, pero alam ko lahat ng banta at puot at galit ni Tita Mara noon dahil noong unang buwan ng pagsasama namin ni Hared ay hindi siya nilulubayan sa text at call. Galit na galit. Isinumpa pa niya kami, hindi daw kami liligaya sa buhay namin. Well, oo. Totoo, Kuya Bono, na hindi kami maligaya ngayon. Hindi kami kagaya ng mga perfect couple na masaya at kontento, pero nagtitiis kami, nagsisikap at nangangarap. Yung mga nagsasabing hindi ka mapapaligaya ng pera, hindi totoo yun. Mahalaga ang pera kasi kung gutom ka, hindi ka magiging masaya. Maliit lang ang sweldo ng asawa ko at 2 na ang anak namin kaya kapos talaga kami. Lagi. Umuupa pa kami ng bahay dito sa Taytay, Rizal kasi dito nakahanap ng maayos-ayos na trabaho ang asawa ko. Mayroon naman ako ditong maliit na sari-sari store pero dahil maliit ay maliit nga lang din ang kita. Nag-aaway din kami lagi ni Hared kapag may nabalitaan akong kalokohang ginawa niya. Pero hindi niya pinapatulan ng galit ko kaya hindi lumalaki ang alitan namin. Alam ko din kasing maliit na bagay lang, Kuya Bono, ay pinapalaki ko dahil gusto ko lang makuha ang atensyon ng asawa ko. Gusto ko lang nalambingin ako. Kasi yun ang parang nawawala na talaga. Yung lambingan, madalang na talagang mangyayari dahil lagi siyang pagod pero inuunawa ko na lang. At umaasa't nangangarap pa rin na isang araw, gaganda din ang buhay namin. Bago kami nagpakasal ni Hared noon ay gumawa ko ng panibagong Facebook at inad ko si Mama Letty. Yung dating Facebook ko kasi ay dini-activate ko nung sumama ko kay Hared. Kasi alam kong doon ako tatadtadin ni Nathaniel at Tita Mara. Nung gumawa ko ng panibagong Facebook ay nasa abroad na ulit si Mama Letty. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa pag-alis ko sa kanila noon na walang paalam. Napakabuti talaga niya, Kuya Bono, dahil hindi siya nagalit sa akin. Tama lang daw yung ginawa ko dahil si Taniel naman ay nagpursiging mag-aral na lang at sa kasalukuyang panahon, Kuya Bono, ay isa ng engineer si Taniel. At mayroon na rin siyang ibang mahal na kagaya din niyang professional. Hindi man kami nagkatuluyan ni Taniel, Kuya Bono, pero baka maging konektado pa rin ang mga pamilya namin dahil ang kapatid ko si Harvey at si Tricia, na bunsong kapatid ni Taniel, ay 5 taon na ring magjowa. Hindi ako nagsisisi na iniwan ko si Taniel o hindi ko masasabing sinayang ko siya. Kahit kasi hikahus kami ngayon ay hindi pa naman nagbabago ang pagtingin at damdamin ko para sa asawa ko. Kahit hindi na kami sweet, sa puso ko, mahal na mahal ko pa rin siya. At wala akong ibang lalaking pinakamamahal ng ganon kundi siya. May mga tao mang naiinis o galit sa amin dahil pinaglaban ko ang pag-ibig ko para sa kanya. Wala na akong pake.
Ganun naman talaga eh. You cannot really please everybody. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y mabasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nagmamahal, Eliza. Good na, Eliza. Una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay pag-ibig dito sa ating programa. Well, sang-ayon ako sa iyo na hindi lahat talaga ng tao ay makukontento sa simpleng buhay na kapos sa pera. Yan ay pagiging totoo. Although, may mga tao na nakukontento sapagkat sanay sila, lalo na dito sa barangay, sa mga baryo kung saan marami talagang pagkukunan ng pagkain na hindi ka gumagastos. Pero ikaw kasi ay nasa Rizal, sa Maynila, hindi ba? O Taytay Rizal. At ewan ko kung anong buhay ang meron dyan. Dito kasi ay madaling dumiskarte at masipag ka lang. Pwedeng mangarap pero kailangan talagang may gawin ka din. Di ba? Yung lumang kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So simulan mo siguro sa iyong pananampalataya at mananalig sa Diyos. Tsaka mo sabayan ng gawa. Marami tayong mga kahugot na OFWs na may mga pangarap na natutupad na sapagkat nagsisikap sila. Sila ay nagsasakripisyo sa ibang bansa. Sila ay nakakapag-paaral ng mga anak nila at nakakapagpatayo ng mga bahay nila. Kaya saludo ako sa kanila. Pero alam ko din na hindi lahat ay kayang magsakripisyo para maging OFW. At ikaw ay nasa larangan na ng sari-sari store business, malay mo isang araw ay maging grocery store yan o supermarket yan, hindi ba? Simulan mo sa gawa. At siguro kailangan lang dyan ng diskarte at magandang pakikitungo sa kapwa. Dapat sa mga bumibili, lagi kang maingiti at mabait ka sa kanila. Kasi yung paninda mo, paninda rin ng iba yan eh. So bigyan mo sila ng dahilan kung bakit sila bibili sa'yo. At siguro yan ay pagiging mabait mo at kagalingang makitungo sa kanila. Anyway, I wish you contentment and happiness in life soon. Kahugot na Eliza. And again, maraming salamat for sharing your story dito sa SIT Somewhere in Time. At ngayon sa ating mga shoutout muna, si Mahathir Onte, shoutout to you. Ganun din kay Dengpot CHN. Ano ba yung CHN? Ito ba ay China? Dengpot CHN, shoutout to you. Ganun din kay Joel Guevero of Australia, shoutout po. Miguel family, especially my Kiera and my love Juf from Jailin Miguel of Singapore. Shoutout sa lahat ng mga abangers dito sa Hong Kong, lalo na sa Aberdeen family ko and Ruth Lumitap Kimau from Karen Safai Kimau of Kapuyan or Karen Safai Kimau Kapuyan of Nabutuan, Solana, Cagayan. Ang dami naman kasing pangalan. Lynette Alcantara Sidayaw from Abra with Love. Shoutout po sa anak ko Kuya Bono. Happy birthday Jeff Beck Dalanan Maron. Birthday niya ngayong October 27. I'm so proud of you. I love you to the moon and back. From Jonah Acaso Dalanan Maron. Naririnig ko yung baaga ko. Ubo ba kahugot at punong-puno yata to. Anyway, shoutout po sa anak ko Kuya Bono. Tapos na po ito. Pabati po sa lahat ng taga-Bantug, Tumawili, Isabela, at saka po di Guzman family ng Ross Isabela from Jeneline Posidio de Guzman. Lucider Bogar, shoutout.
Pa-shoutout Kuya Bono ang family Daguro from Edwin Mendoza. Joan May of Singapore, shoutout sa mamang ko Nida Amado from Melody Melonit Sagun Amado. Pa-shoutout Kuya Bono sa family ko sa Bagao, Daniel family at sa mga barkada ko na nagtatanim ng mais gamit ang plantilla from Joshua Balbuena Daniel. JR Sikangko, shoutout to you. Ganun din kay Jane Rosquita. Shoutout sa family ko sa Isabella from Joski Viterbo of Dubai. Shoutout sa lahat ng abangers dito sa Hong Kong from Imelda Sawan. Jovita Javier of Puerto Princesa City, Palawan, shoutout to you. At Brian Ibay Pasyon at sa kanyang asawa, maraming salamat sa laging pagsubaybay. At shoutout Kuya Bono sa lahat ng nakikinig sa OFW dito sa Saudi Arabia from Claire Balganyon, Kababag. Genesis Arguesa Bonisilio, shoutout to you. Ganun din kay Faith Colin Trislin Ifurung. Yan na muna mga kahugot. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot. Stay safe. And God bless us all.